Okay, hello po and welcome sa isa na namang walang kakwenta-kwenta nating video ngayong araw. And for today's video ay pag-uusapan po natin ang mga sabihin na nating dating Tulfonatics. Sino nga ba? Pag-uusapan natin yung mga tao na mga namulat sa katotohanan. Okay? Papakita ko ngayon dito. Okay, ayan. Share ko lang itong video ko. This was 5 years ago, 2018, November 6, 2018. Okay? Ito yung time na tinuturuan kong tumayo yung pangatlong anak ko, yung bunso ko. And yung time na to, nanonood pa ako ng Raffy Tulfo. Ayan, nakalagay dito. Nakalagay dito sa, saan ba? Ayan, dito. Nakalagay dito, watching Idol Raffy Tulfo in action. Ayan, ang dami nag-likes, ang dami nakapanood. Tapos ito yung time na habang nanonood ako, nasa trabaho si Mrs., nagpe-prepare ng pagkain, nag-aalaga sa mga anak ko, nanonood ako ng Raffy Tulfo in action. Siyempre, si Idol. At this was 5 years ago, 2018. And pakinggan natin, panoorin natin. Baka ma-copyright ako na itong anong to. Sa nila na ibabalik namin sa inyo. Ayan. Ayan, yung background, naririnig yung ano, na pinapanood ko yung Raffy Tulfo in action. Sa akin din po mabigat po ito, lalo po sa pamilya ko. Kasi lahat po alam na po yung nangyari po sa amin. Bali, 11 months, almost 11 months na yung anak ko dito and tinuturuan ko siyang tumayo pa lang sa sarili niya. Tapos yun, hindi ko naman din na sinasadyang i-play naman dun sa background si Idol Raffy. Talaga lang habang nanonood ako, tinuturuan ko tong anak ko. So, ito yung nangyari. Na nakakuha po kami, meron na po kami baby kasi matagal Baka mga-copyright ako ni Idol Raffy. din po kami mag-asawa. Wala pa po kaming baby. Ang nangyari, noon pa lang po sana, sinabi na po nila. Kaya lang po ang nangyari parang Makulit na yung batang yan. Ngayon, ano na siya. Magsi 6 years old ngayon December. Kasi December siya. Magsi 6 years old na ngayon December. nung pagkaano na po nung baby, nabayaran na po namin. Parang ngayon lang po naman, parang nagamit naman po kami. Siyempre masakit din po sa kalooban namin. Kasama na po namin yung baby ilang araw na po. Magbubuyat po kami, bumili na po kami ng mga gamit niya. Tapos magiging ganito lang po. Hindi ako nag-ayos-ayos na po yung Ayan. Idol Raffy, wag mo akong copyright ex-supporter na ako. 2018. Supporter mo ako noon, okay? So, ayan, ito yung time na nanonood pa ako, okay? And tapos, syempre, hindi mo naman maiiwasan makapanood ng mga video. Syempre, dati, sobrang bilib na bilib ako sa mga napapanood ko dyan sa Raffy Tulfo in action, yung mga kabitan, kaya nga yung mga galawan sa RTIA, ay basang-basa na ng bawat viewers. Yung alam mo yun, wala nang, kahit si Idol Raffy, no? Siya na rin nag-give up dun sa mga kaso nilang kabitan, di ba? Kabit na lang, sabi ni Idol. Maghanap kayo ng mga bagong kaso. Siya na rin nagrereklamo sa sarili niyang content. So, ngayon, after few years, may dito sa Facebook nakilala si Attorney Libayan. Okay? Dumaan yung video niya and pinanood ko and na-realize ko nga rin, hindi pa niya masyadong nun. Binabati ko si Idol Raffy noon. Napanood ko siya mga more or less 2019, late 2019. Kasi pagdating ng pandemic, na feature niya na yung mga Senate investigation ng Pharmally, yung mga ganon. Kaya nung 2019, 2020, yun napapanood ko na siya, okay? Etong mga time na to 2018, 2019, nanonood pa ako niyan. Okay, Tulfonatics pa ako niyan. Tapos nung dumating si Attorney Libayan, yung parang unti-unti nare-realize ko yun, pero hindi pa siya yung talagang pinag-uusapan yung issue tungkol kay Raffy Tulfo. Ganon. Pero yung mga issue, yung mga sikat na issue ng mga panahon yun, na-explain niya point by point. Yung in layman's term, na-explain niya sa mga ordinaryong tao. Yung hindi mo kailangan na nakapag-aral ka, nakagraduate ka para maintindihan mo yung ina-explain niya. Kasi ginagawa niyang simple yung explanation niya. Hindi katulad sa pag-explain ng abogado sa abogado. Ang pag-explain niya, kasi nga 'di ba, siya na rin nagsabi, lumaki siya sa hirap, kaya alam niya yung salita ng ordinaryong tao. Alam mo 'yan, kaya pagka nag-explain siya, may mga term ng mga usual na attorney ng mga lawyer, pero na-explain niya in a simple way, ganun, mga layman's term. Kaya naintindihan ng mga tao. Doon ako na-attract din na ako wala naman ako talagang pinag-aralan, aminin ko, hindi naman din ako graduate. Pero yung nare-realize ko yung word na oo nga alam mo yun, hanggang sa dumating na hindi pa rin niya masyadong
kino-content ng si Raffy Tulfo. Pero napapaisip na rin ako kung tama ba yung mga ginagawa ni Raffy Tulfo. Alam mo yun? So, dahan-dahan, pagka napapanood ko, parang nagsasabay na silang na napapanood ko, na nare-realize ko na medyo mali yung ginagawa ni Tulfo. Mali yung mga explanation, mali yung mga batas na binabanggit niya na kailangan gawin. Na oo nga no, bakit nandiyan sila? Wala naman talagang nangyari. 'Di ba? Ang bandang huli ang nagiging summary is nagiging maritesan lang talaga yung programa. Okay. So siguro nung time na talagang pumutok na yung napansin na ni Raffy Tulfo na si Attorney Libayan, na doon na rin ako na nabuksan ng isip na medyo may mali kay Raffy Tulfo. Okay, sa programa ni Raffy Tulfo. Kaya sabi ko, hindi naman din ako anti sa pagkatao ni Raffy Tulfo o tumutulong. Pero doon mo ma-realize na lalo na pag maraming part yung content niya, tapos nagiging million views. Oo, tumutulong, sinasamahan, ganyan. Pinapakain, pinapatulog sa mga hotel. Pero bandang huli, business is business, 'di ba? Ang laking kita ni Idol na hindi tugma sa yung mga sinasabi niya sa mga ginagawa niya. Lalo na ngayong nag-eleksyon, okay? Lalo na nag-eleksyon, medyo baliko. So ito, pupunta naman tayo dito sa feature ni ni Attorney Libayan. Tungkol dito sa isang vlogger din, si Super DM. Ayan, si Super DM nakalagay dito. Small vlogger na si Super DM. Binati ko si Raffy Tulfo in action. Ngayon ito, si Super DM, siya ay isang Tulfonatics din dati. Parang siya, may 200 plus thousand followers din siya. And pakinggan natin kung ano yung hinaing niya. Natin, grabing baho. Ni Raffy Tulfo yun ha. Grabing baho. Putik yan, okay. Mga kabatas natin, ready na kayo. Ready na kayo. Ilalabas yung baho ni Raffy Tulfo, mga kabatas natin ha. Ito. Si Raffy Tulfo, manood ka! Alam ko, kilala mo ako. Ako si Super Game. Ang tagapagtanggol mo noon, pero kaaway mo na ngayon. Delikado yan. Alam niyo, meron kasabihan. No? Ang bigat ng statement niya yun, no? Tagapagtanggol mo dati, ngayon, kaaway mo na. Na may mga tao na mabuting kaibigan, pero masamang kaaway. Oo, tama yan. Medyo based on my experience, tama yun. Mabuting kaibigan, pero masamang kaaway. Kaninong film yun? Nakalimutan ko na. Alam ko, pelikula yun dati. Ganun yung nangyari dito kay Super DM, mga kabats natin. Pagkatapos niya maamoy yung baho ni Raffy Tulfo, mga kabats natin. Hanapin nga natin yung channel nito ni Super DM. Dati siya ay tagapagtanggol ni Raffy Tulfo. And marami siyang kahit Super DM. 245. Alang, ko. Poverty porn din pala to si Super DM kaya sumikat eh. Ayan, 245k subscribers and 298 videos. Tapos yung mga video niya, may time na pinagtatanggol niya si Raffy Tulfo talaga. Ito yung mga hanapin natin. Ayan. Makata ng Bayan. Ito, kasi pinagtatanggol niya dati Super DM versus Ben Barubal. Alam naman natin si Ben Barubal kritiko din ni Idol Raffy. Okay. Tapos yan, marami. Kahit may isa din dito na-feature niya si Attorney Libayan. Pinagtanggol niya si Raffy Tulfo. Okay? Ba't pa na yung Ivana Alawi yung mga nandito? In love kay Ivana. Tapos yung huling mga videos niya, ito. DDT, Daily Dose of Tulfo na rin siya. Nakalagay dito, baho ni Raffy Tulfo, nilabas na. Plastic Raffy Tulfo. Tapos ito, Plastic Raffy Tulfo, kakampi noon, kaaway ngayon. Binastos ako ni Raffy Tulfo. Pati kay VP Sara walang respeto. Nambabatikos na rin siya kay Raffy Tulfo. Eto, 18 hours ngayon. 18 hours ago, ngayon to. Raffy Tulfo, walang puso, pakitang tao. Ayan. Yan si Super DM. Marami na rin siya subscriber. Pero, ayon kay Vince World, sa pagkakadescribe, ay isa siya sa mga small vlogger na pwedeng kasuhan ni Raffy Tulfo in action. Nagising na siya sa katotohanan, mga kababayan, mga kabutas. Isa siya sa mga Tulfonatics dati, na ngayon, nagising na rin sa katotohanan, okay? So, yan. Kasi nga dati, to make the story short, may gusto siyang ireklamo, ayaw niyang gamitin ang kanyang pagka-vlogger, ang kanyang kasikatan
para humingi ng tulong kay Raffy Tulfo in action. So pumunta siya sa Senado para gusto niya sana makausap si Senator Idel Raffy Tulfo para humingi ng tulong. Kaso na-reject. To make the story short, ni-reject siya, hindi siya pinakinggan. Sabi sa kanya bandang huli, kailangan mong pumila sa RTIA sa TV5 at doon ka magreklamo. Sabi niya, marami na nga raw problema, tapos yung pamangkin niya may sakit. So, tapos pagka pumila ka doon, pagka umihi ka, mawawalan ka ng priority. Mga ganun, parang ganun. So, hindi siya natulungan ni Idol Raffy kasi nga na-scam daw sila sa Masbate ng Paluwagan. And marami daw taong na-scam. Kaya parang siya yung nagre-represent doon sa mga taong na-scam. Hindi siya pinakinggan at gusto siyang papilahin doon sa... Pero hindi niya ginamit yung pagka-vlogger niya, yung kasikastan niya, sabihin na natin ganun, para magkaroon ng advantage sa ibang mga nagrereklamo. Gusto niya lang din magreklamo. Pero doon siya sa Senado nagpunta na hindi na nakapasok daw siya. Mga 1, 2, 3 security yung dinaanan niya, pero bandang huli pinaalis din siya at hindi siya na-entertain ni Idol Raffy Tulfo. Okay? So ganun, ngayon bumaliktad na siya at natauhan na. Pero sabi niya parang pag natulungan daw siya, narinig yung mga reklamong to at natulungan daw siya, baka bumalik siyang supporter ni Idol. Tignan natin. Basta panoorin niyo rin yung nagde-daily dose of Tulfo rin siya. So panoorin niyo rin yung vlog niya. And mamaya pag-uusapan natin yung nagawa na rin natin ng video yung kay Vince World. And gagawin natin yung issue ng mga kasuhan. Okay? Dati siyang... Ako si Super Dream! Ang tagapagtanggol mo noon pero kaaway mo na ngayon. Boom! Tagapagtanggol mo noon, Raffy Tulfo. Bakit mo kaaway pinabayaan? mo na ngayon? Bakit mo Bakit? pinabayaan? Dahil naamoy niya yung baho mo. Ngayon, Raffy Tulfo, tanong ko sa'yo. Kakasuhan mo rin ba itong small vlogger na ito? Itong si Super DM. Marami na rin yun 245k subscribers diba? So, yan, isa na siya sa mga namulat sa katotohanan. Okay? And may i-feature pa akong isa naman dito kay I am Sean Wayne. And etong isang vlogger din, ay bali, yan, si Ann Abrahano. Ayan, nakalagay dito sa title ni I am Sean Wayne, anti-Raffy post. Pasok ka ba? Cyber libel, malumanay, Ann Abrahano, bagong kaso sa Oblo. Okay? Yan yung isang vlogger din na nagising sa katotohanan at kinikwento niya rin yung parang pagka-support niya kay Idol Raffy dati. Bali nung bago siya i-feature ni na Teacher Mark Reacts, parang nasa 150 plus pa lang yata yung subscriber niya. Ayan, eto si Ann Abrahano. Bago siya i-feature ng mga small vloggers, sina Kayo, sina Teacher Mark, sina I'm Sean Wayne. Meron pa lang siyang 150 subscribers. Okay, tapos yun, nung napansin yung vlog niya, ayan yung mga niya, lumaki, ayan, lumago. Ayan, support po natin siya, subscribe po tayo. Ayan, nakasubscribe na ako kay Miss Ann. Okay? And yan, ito yung pinapag-usapan din niya yung video ni Vince World. Okay? Ito si Vince World, tagapagtanggol yan ni Idol Raffy Tulfo. And hopefully, in the near future, magising na rin siya. Pero siguro, kasi napapanood ko na rin yan si Vince World na Raffy Tulfo yung niya, mga content niya. And doon siya umani ng 1 million subscribers. Okay? So, good for him. Okay? Pero sana, balang araw, magising ka rin. Okay? Ito, pakinggan natin yung kay I'm Sean Wayne. Sir Raffy. So, kwento ko lang muna. Alam niyo ba dati na nanonood ako ng Raffy Tulfo in action? Tapos to the point na talagang paulit-ulit yung mga paborito kong palabas. And siguro back in 2016 pa yun, na umiyak pa ako kasi may mga segments si Raffy Tulfo na very touching, emotional. Naalala ko rin mga 2015, 16. Yun yung kasagsagan ng Raffy Tulfo in action. Talagang nasa 10 million pa lang yun din yata siya nun. Tapos every year lumalaki talaga yung mga subscribers niya. Maraming nanonood sa mga videos niya. Na kahit nakakainggan niya nga naman yung panoorin yung mga videos, lalo na pagka madrama. Yung may mga music pa talaga, mga piano backup music na nakakaiyak. Alam mo yun? So, let's continue. Talagang mapapaiyak ka. Magaling yung pagkaka-edit nila sa mga videos. Talagang nakaka-build up ng emotions yung niya, yung mga videos niya na iba doon. Dumating ako sa point na pinagdadasal ko pa si Sir Raffy. Tapos sabi ko, sana huwag siyang mawala, umaba pa yung buhay niya, magkaroon pa ng isang Raffy Tulfo. Di ba? Usual na pag-iisip ng
Tulfonatics. Mga 2016 yun. Kasi sobrang nararamdaman ko na legit yung pagtulong niya eh. So sabi kong ganun, pag nawala si Sir Rafi, sino pa kaya yung papalit sa kanya? Ang galing ng mga ng mga editor ng Rafi Tulfo in action talaga. Na pupukaw nila yung mga saloobin, yung mga damdamin ng mga ordinaryong tao. Kaya nakakainggan yung panoorin noon yung Rafi Tulfo in action. Nakakatuwa pa naman siya, parang madaling nakita. So ayun, parang pinagdadasal ko siya na sana humaba yung buhay niya. And umiyak pa talaga ako kasi para dumating ako sa point na sana nandiyan siya para malapitan ng tao. Pero habang tumatagal, napapansin ko, parang nag-iiba na yata si Sir Rafi. Para sa akin parang nag-iiba na siya ng ugali. Parang simula nang pumasok siya or expression ng intention na pumasok sa politics, nag-iba na yung lahat. Tapos alam naman natin na ang mga Tulfo brothers, parang known for yung nagagalit sa mga officials para kumilos, talagang stricto sila. Basta talagang isa sa mga may command kapag nag-utos sila sa mga tinatawagan nila para kumilos, para aksyonan yung mga kliyente nila na pumupunta sa mga opisina nila. Pero ngayon habang tumatagal, parang napapansin ko, parang yumayamang si Sir Rafi. Siguro yung 2019 senatorial election noon, yung midterm election, parang ang dami na ring boses no na yung pagtakbo ni Rafi Tulfo sa Senado noon 2019. Pero sa tingin ko yung conviction niya noong 2019 sa Supreme Court ng cyber libel, ayun yung parang napadalawang isip siya na kung pwede ba siyang tumakbo. Kaya siguro sinasabi niya noon na hindi siya tatakbo, pero ngayon tumakbo na may conviction siya ng cyber libel. Siguro noong 2022, nilakasan niya na lang kinapalan niya na lang mukha niya kung mahuhuli siya o hindi. Na baka pwede siya ma-disqualify. Kasi pagka convicted ka, hindi ka pwede maupo sa isang pwesto sa gobyerno. Okay? So, 2019, convicted siya, hindi siya tumakbo. Siguro medyo nag-alanganin siya. Kaya sinasabi niya noon, hindi ako tatakbo, okay na ako dito sa TV5 sa programa ko. Pero noong 2022, kinapalan niya na yung mukha niya, tumakbo siya na hindi naman dapat siya tumakbo dahil nga convicted siya ng libel. Okay? May Supreme Court decision na, final and executory na yun. So, hindi mo na pwedeng sabihin na innocent until proven guilty. Final na yun, convicted na siya. Criminal na siya. Pero kinapalan pa rin yung mukha niyang tumakbo noong 2022. And nanalo nga siya. And hindi siya na-desisyonan ng COMELEC dahil takot sa kanya na dinismiss ng COMELEC yung Kasi na raw, hindi na nila jurisdiction para mag-decide kung disqualified siya o hindi. Well, in fact, dapat sila nag-decide kasi na-submit naman yung reklamong yun na in disqualification case. Naghugas kamay na lang yung COMELEC. So, let's continue. Kwento ni Miss Ann. Ano ba ang reaction ko dito sa ginawa niya magsampa ng kaso sa mga small-time vloggers na sinasabi niya, sabi pa nga Kasama ka na doon. Hindi. Baka nga kasama ako din di ba, mag-public apology yung iba. Pero yung poon nila or si Atty. Libayan, hindi niya talaga palalam. Kasi kung takot kang ma-criticize ng tao, mamak ng tao, ma-insulto ng mga tao, then wag kang magpolitiko or stay out of the public. Wag kang maging isang public figure. Kung gaano mo niya-embrace yung mga appreciation sa'yo ng mga followers mo, yung mga sumusuporta sa'yo, dapat ganun mo rin tinatanggap yung counterpart ng mga nag-appreciate sa'yo. Sila yung hindi mga nakaka-appreciate sa'yo, sila yung mga nag-criticize. Sa bawat kilos mo, hindi lang puro positibo yung i-accept mo. Dapat marunong ka rin tumanggap ng mga batiko sa'yo. Tsaka, diba? Tama naman yung sinasabi niya. Kasi i-compare mo na lang yung yung ibang mga politiko, 'di ba? Si Bongbong Marcos kahit na naging private citizen siya, ang dami pa rin bumabatikos sa kanya kasi nga Marcos siya. Ngayon, lalo na ngayong presidente siya, lalo na nung election, 'di ba? Private citizen pa rin naman siya nun. Ang daming tumitira sa kanya. Okay, compare na rin natin, napag-usapan din dito nabanggit din dito ni Aim Shanwin. Sina Leni Robredo, 'di ba? Sobrang daming issue na binabato sa kanya. So, sobrang daming paninira din sa kanya, 'di ba? Pero vice president siya, public official siya. So, kahit sobrang daming issue na paninira na binabato sa kanya, wala silang ginawang legal action, okay? Dahil alam nilang public servant sila. Kailangan hindi ka balat sibuyas, okay? Pero bakit eto si Rafi Tulfo, 'di ba? Oo, senador siya. Kailangan matuto siyang maka-receive ng mga pambabatikos ng mga kritiko niya. Okay? Pero bakit nag-death wish siya sa mga kritiko niya? Nag-death wish siya kay Atty. Libayan Tapos ngayon kakasuhan mo. Mainly si Atty. Libayan dahil binabatikos ka niya sa mga issue na pinagagagawa mo, pinagsasasabi mo, tapos ngayon kakasuhan mo. 'Di ba? Sobrang Diyos na buhay, sinasabi nga nila. Pwede siyang sampa ng kaso sa mga kritiko niya dahil siya si Rafi Tulfo, 'di ba? Let's continue.
may oras ka pa para sa mga taong bumabati ko sa'yo. Pero ang ginawa mo, imbis na tignan mo yung sarili mo or bigyan mo ng aksyon, sinasabi nila ang ginawa mo, gumawa ka ng aksyon laban sa kanila. So, meaning hindi mo talaga ina-accept na meron ka ring pagkakamali. Paano masabi? Kaya ka sinasabihan ng ganyan. Kasi napapansin nga na parang wala ka pang alam gaano sa Senado, sa iyong posisyon na kinuha. Tapos ngayon, magbibigay ka pa ng oras na yan, mag-file ng cyber libel. Doon ka nagtuon ng pansin, imbis na bigyan mo ng oras na pag-aralan ko ano yung trabaho kinuha mo. Kaya ka laging nasisita, kaya ka laging nababati ko sa mga ganyan. Kasi kung ano-ano yung inaatupag mo and more on para sa'yo, more on para sa ikakabuti mo, ikakaganda ng image mo. Parang focus na focus ka sa'yo. So iniisip talaga ng tao, ano bang meron? Masyado mong inaalagaan yung pangalan mo ngayon, ang sarili mo ngayon, nagpapabida ka ngayon. Totoo nga ba na talagang tatakbo ka mo sa susunod na election? Kaya ka nagpapabango ng ganyan at ayaw mong mabahidan ng pangit yung pangalan. Oo. Siyempre, sasabihin niya ngayon, hindi siya tatakbo. Parang katulad ng sinabi niya a few years ago na hindi siya tatakbo bilang senador. 'Di ba? Sa akin, hindi niya sasabihin pagdating ng election. We'll see. After all ng ginagawa niya ngayon, in this coming 4 years, na darating, magpapabango siya ng pagdating ng election. We'll see. Pero yung possibility, nandoon na yung niya eh. Nandoon na yung focus niya. Nakafocus na siya doon. Pero hindi niya sasabihin yun. Baka sino bang matinong tao. At kung matino nga siya, na nasasabihin na tatakbo siya sa next presidential election kung maaga pa, di ba? Mo. Katanungan nyo, no comment na po ako dyan. Kaya ultimo yung mga small vloggers na yan, papatulan mo na din. Kaso ang pagtanggal sa freedom of speech, pagtanggal na rin sa democratic rights ng tao. Oo, sinasabi dun sa vlog na democratic kong bansa to, we are free to express our own opinions, pero dapat hindi nakakasakit kay Sir Rafi, hindi nakakasira kay Sir Rafi, and bakit puro pangit yung nakikita sa kanya? Tingnan din naman yung maganda. Nakikita naman talaga yung mga magaganda niya, kaya nga ang dami niyang followers kasi na-appreciate yung ginagawa niya. Pero ngayon, bakit dumadami yung bumabati ko sa kanya? Kasi nakikita na parang hindi na sincere yung ginagawa niya, parang ginagamit na lang niya yung mga tao. Hindi naman dinidiscredit ng mga tao. So, yun. Mabigat na statement yon mula sa ex Tulfo Fanatics, di ba? So, siguro ang masasabi ko lang is may time pa kayo. May time pa kayo, Tulfo Fanatics, hindi pa huli ang lahat. May time pa kayo para magising sa katotohanan, okay? Hindi humihinto ang ikot ng mundo kay Rafi Tulfo sa maritesan, sa chismisan na nangyayari sa programa niya. Okay? May time pa kayo para matuto at para matutunan ang critical thinking. Okay? Yung ma-realize itong mga katulad niya ni Miss Ann tungkol sa idol nyo. Okay? At saka, ito na lamang po ang panghuli. Okay? Pupunta tayo sa Rafi Tulfo in action. In some time na siguro, nung simula nung napanood ko si Attorney Libayan, 2019, 2020, medyo namulat na yung kaisipan ko. Hanggang ngayon, nakasubscribe pa rin ako kay Rafi Tulfo in action. Hanggang ngayon, nakasubscribe pa rin ako. I officially unsubscribe myself. Ayan. Unsubscribe. Okay? Officially. Hindi na ako Tulfo Fanatics. I encourage you, people, na yun lang, mamulat sa katotohanan. Okay? So, yun lamang po. Ayan, nag-subscribe na ako, pero paki-follow ako sa Facebook ko, and paki-subscribe na rin po ako sa YouTube ko. Okay? And maraming salamat sa mga nanood ng walang kakwenta-kwentang video ko ngayong araw. And hanggang sa susunod, ingat po kayo lagi. Okay? Ciao, ciao.